napag-usapan natin ang patungkol sa pagtungtong nitong sila Dino sa may floor level nitong si Sean, kung saan halos maluha-luha sa kaba itong si Dino dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So hindi nga kaya ni Vega na mag-release ngayon ng Evil Dragon spawns kasi ifinocus niya itong kanyang mga mana sa pagre-release ng mga bakterya. Kaya nagkasundo itong sila Dino na mga hunt sila ng mga bugs para maipakain kay Vega ito. At nang sa gayon ay makapag-produce na nga ito ng mga Evil Dragon spawns niya. By the way, ay malalakas ang mga Evil Dragon spawns. Kagaya na nasaksihan natin sa may Roberius, ay pinahirapan ng mga Evil Dragon spawns itong sila Moss at Hinata. Kung hindi pa dumating itong sila Granbel at Damrada ay hindi pa nila matatalo itong mga ito. Kaya ngayon ay itong sila Dino lang ang dire-diretso. Iniwan muna nila si Vega kasi busy nga ito. Walang kaalam-alam itong si Vega na sa mga susunod na sandali ay sobrang magiging messy ang mga pangyayari. Ngayon ay nasa may 71st floor na siya. Noong mga naunang floor levels ay ganito rin ang ginagawa niya. Nagme-meditate siya tapos nagre-release ng mga bakterya. Kaya medyo sanay na siya ngayon at meron na siyang clear na goal ngayon sa kanyang utak. I-activate niya uli ang kanyang Evil Dragon King na Azidahaka. Mabuti na lang daw at hindi nga matalino itong si Vega dito kasi hindi niya totally na naintindihan itong power ng ultimate skill na ito. Ang pinaka-essence ng power talaga nitong Evil Dragon King Azidahaka ay ang i-absorb ang powers ng mga nakakain niya. Dapat ay hindi organic domination ang ginamit nitong si Vega sa pag-release niya ng kanyang mga bakterya. Dapat daw ay skill absorption na sub-skill nito ang ini-utilize niya. Kung naiintindihan niya lang ito ay mas madali nilang na-conquer itong labyrinth. Pero nagmamayabang kasi itong si Vega kina Dino. Gamit nga itong power na ito. Kaya kahit hindi niya naiintindihan, galaw lang siya ng galaw. Pero still, may epekto pa nga rin sa labyrinth kahit na organic domination itong ginamit niya. Mas mabagal nga lang ng sobra. And after some time, nakaramdam nga ng response itong si Vega dito. Kaya tuwang-tuwa siya. Napaisip itong si Vega, nagagana daw talaga itong ginagawa niya na ito. Ang nangyayari ngayon nag-fail itong si Vega nakainin ang imaginary matter. Pero inia-absorb naman ito ang energy nitong labyrinth mismo. Hindi pa rin siya in control sa may labyrinth na ito. Pero makukuha niya ang energy dito. At once na fully niya na nga na nakain itong labyrinth talaga, infinite na ang amount dito ng kanyang magiging mana hanggang sa maubos itong mana sa may loob nitong labyrinth na ito. Tuwang-tuwa itong si Vega. At kapag naubos nga itong mana sa labyrinth dahil sa ginagawa ni Vega, mawawala na lang itong labyrinth na ito. Pero wala siyang pakialam doon. Possible rin daw na mapunta kay Vega ang control sa may labyrinth kung capable siya na mai-handle ito. Pero ito daw kasi ay isang divine right na beyond human control. Kaya most likely ay hindi ito mapupunta sa kanya. Sisirain lang daw nitong power na ito itong utak nitong si Vega. Pero sa energy pa nga lang nitong labyrinth na ito talagang panalong-panalo na siya. Naiisip nitong si Vega dito na kapag directly niya daw na nakuha ang energy nitong labyrinth nga, kahit daw hindi niya ito maging under control hindi na daw siya matatalo ng kahit na sino since ang source of energy niya naman daw hindi na nauubos. Napaka-invincible niya na daw kapag nangyari nga yun. Kapag nawala ang labyrinth hindi alam ng mga nasa loob ng labyrinth kung saan sila magsisipunta. Nagtatakbuhan daw itong mga ito papunta sa may ground at itong si Feldway na daw ang bahala sa mga tatakas na ito. Pero gagawin niya daw ang best niya para wala ni isa ang makatakas sa kanila. At this point, sure na itong si Vega na sila ang mananalo. Itong labyrinth daw talaga ang pinakamalaking threat sa kanila. At once na kanila na nga rin itong labyrinth o once na nawasak na ito, wala na daw threat itong Tempest. Yan ang mindset nitong si Vega. At sa laban daw na ito, since siyang nakapagpabagsak sa may labyrinth, siya daw ang pinakamalaki ang contribution sa kanilang pagkapanalo. Takot na takot daw itong si Dino sa may labyrinth na ito. Pero ipapakita niya daw sa kanila na as long as nandito siya, hindi ganun kalaking threat itong labyrinth.
But the bigger the threat is, the higher the reward daw. Kaya excited na excited itong si Vega. Malaki rin kasi ang tiwala nitong si Vega sa may strength nila. Ang iniisip niya talaga ay yung immortality lang nitong labyrinth ang kanilang problema. Pero itong mga nasa loob daw nito ay hindi naman ganun kalakas. At pag natanggal daw nila ang immortality nitong mga nandito ay sila na ang panalo. Kaya ini-accelerate palalo nitong si Vega ang pagkain niya sa may labyrinth. Ngayon, punta naman tayo kay Dino. Sila nga ngayon ang dire-diretso. To be honest, hindi daw naniniwala itong sila Dino na magsasucceed nga itong si Vega. On the contrary, gusto nga nitong si Dino na tumakas na as soon as possible. Ang nasa isip nitong si Dino hindi daw talaga siya naniniwala dito. Pero kung makakapag-spawn daw ng Evil Dragon Spawn itong si Vega, makikisama siya dito. Kasi ayaw niya lang daw talaga magtrabaho. Pero sa kabila nga na maraming mga request nitong si Dino kanina pa, hindi pa rin nag-i-spawn ng Evil Dragon Spawn itong si Vega. Naiintindihan naman daw nitong si Dino kung bakit. Pero hindi daw ibig sabihin na naiintindihan niya okay na. Hindi niya pa rin daw mapapatawad itong si Vega kapag hindi agad ito nag-spawn ng Evil Dragon Spawn. Kaya dapat bilisan na daw agad nito bago niya pa makasalubong itong si Zijon sa may loob nga nitong labyrinth. Tsaka meron daw kasing kasunduan itong si Dino kay Demon Lord Rimuru. Probably medyo nalimutan na natin. Pero pag nagkaroon nga itong si Dino ng killing intent sa kahit na sinong subordinate ni Rimuru, mamamatay itong si Dino. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.